si Pepe Sara sa issue ng confidential fund. Unang-una, ang confidential fund issue, yan ang nagpakulong kay Atty. Lopez. Bakit kamo? Dahil daw si Atty. Lopez ay nagpadala ng sulat sa COA na huwag ibigay ang dokumento doon sa House of Representatives. Siya po ay tama. Bakit po? Nagsubmit po ang Office of Vice President doon po sa COA ng mga dokumento para i-validate. Kumbaga, i-audit pa nila kung tama yung dokumento, mga resibo, acknowledgement, at saka certification kung tama ang paggasta. Meaning to say, nasa kustudiya pa po ng COA. Binigyan ng 6 months ang ganong pagbabalidate. Pero gusto nang kunin ng House of Representatives. Hindi pa na-validate. Ano bang role ng Congress? Legislation. Ang COA, audit of liquidation. So now, bakit mauna silang mag-audit? Isang komisyon po na binigyan po ng gobyerno ang COA na siya ang mag-audit ng lahat ng ginastos ng ahensya dito sa Pilipinas. Ngayon, sabi ni Castro, bakit niya kinontempt? Dahil daw ay Atty. Lopez ay nag-interfere sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ngayon, tama ang ginawa ni Zulaika Lopez. Bakit? Hindi dapat ibigay ng COA dahil ang COA din ay kakonsaba ng gobyernong ito. Dapat ay hindi niya ibinigay. Ngayon, isa pang convicted criminal na si Franz Castro ang nagpa-contempt sa isang abogado na walang ginawang krimen. Gago ang Kongreso po natin. Hindi na po sila naawa. Mula pa noong Enero nang sinabi ni Presidente Duterte na ang ating Pangulo ay isa pong drug addict. Anong buwan na ngayon? December na. Noong nakarang linggo, sinabi ulit ni Presidente Duterte na abay Presidente ba yung drug addict? Ngayon, anong ginawa ng kasundaluhan, kapulisan? Isang drug addict na Presidente, binabantayan. Tapos yung mga drug addict sa kalye, hinuhuli. That is unfair treatment of this government. Ang daming mga ginawang ebidensya, pati si G.M. Morales sa PDEA Lake, nagpalabas, may mga dokumentong nakuha na nagpapatuo na ang Presidente ay kasama ng isang artista na nagtutuga. Lumabas ang video ni Miss Maharlika. May authentication galing sa US na ito ay hindi fake. Ang nilabas sa mainstream media, ito ay fake. Ngayon, ang ating bagong media ngayon, itong nasa naharap lahat. Ito sila ngayon. Na nagpapalita. Sila ang totoo, nagsasabi ng katotohanan. Real talk to the people. Ngayon, kanina sinabi ni G.M. Morales na ang formula para tayo dumami, atin po yung sundin. Kasi ang kailangan ngayon ay warm bodies. Warm or physical bodies na nandito sa INSA. Para tayo po ay mabigyan po na hustisya yung ating ipinaglalaban. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Tayo po ay go ng go lang. Ito po ay nag-uumpisa pa. Hanggang tayo ay dumami sa INSA dahil hindi po lalabas o tutulong sa atin ang mga militar kung ganito lang tayo karami. Kaya, ito na masasabi namin kami taga Mindanao.
Hindi po kami bayad. Pumunta kami rito. Nagbayad kami ng plane ticket namin. Yun. Andito kami sa INSA. Salamat Kayo sa'yo, kuya. nasa NCR. Bakit wala kayo dito? Na hindi kayo sasakay ng eroplano. Andito lang kayo. Isang sakay lang ng jeep. Isang sakay lang ng taxi. Isang sakay lang ng motor. Ayaw nyo pang pumunta rito. Napakalapit. Kanina nagsasalita yung isang IPs. Hindi kayo naawa, galing pa yun sa malayong lugar sa Mindanao. Pumunta rito, walang matulugan. Pero nandito siya dahil gusto niyang pagbabago sa bayan natin. Tayo ay may concern dahil ang ninanakaw ay taong pirang bayan na taxes na binabayad natin. Ikaw, ako, may responsibilidad kung hindi mabago ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat.